Ang posisyon natin, kini-question natin no, itong paghain ng mga reklamo sa Regional Trial Court sa halip na sa Ombudsman. At yan ang pagsuporta na binibigay natin din sa ating kapartido na si Secretary Laila. As I understand it, her lawyers are also preparing no, to question itong filing of charges before this Regional Trial Court. So, usaping legal ito at binibigyan natin ng suporta at si Senator Laila dito sa usaping proseso ng paglilitis at pagkikwestiyon nitong naging pasya ng Department of Justice. Sir, yung pag-question nyo, sir, balak nyong ipahiwatig kay Secretary Aguirre na kini-question nyo tong naging move niya? Through the courts, of course. Dapat. Through petitions, through the counsel of Senator De Lima. Tayo naman susuporta lang at binibigyan din natin siya ng, of course, the other consideration of course is her safety, although wala pa naman tong warrants of arrest, no? So we'll take it one day at a time. In the meantime, we're questioning itong pag-file ng mga kaso. Naniniwala tayo na hindi credible yung ebidensyang ginamit at yung testimonya ng mga convicted na mga drug lords at binigyan pa ng inaabsuelto pa sila dun sa kanilang illegal drug activities. Kaya talagang questionable at nandiyan pa tayo sa ngayon. Sir, napag-usapan po ba sa caucus ng senators yung issue about Senator De Lima? Napag-usapan pero yun nga, everything is on hold and pending until kumilos yung korte. Ano yung magiging stand down ng Senate, sir, in case na did serve yung warrant of arrest? I think pareho pa rin yung posisyon na hindi dapat sa Senate premises out of respect for the institution. So, yun ang initial na pag-uusap. Anong gagawin, sir, kung sakali pong dito i-serve? Ay, tingnan lang na natin kung anong mangyayari nun. But I doubt it if they will do that. Pero sir, may napag-usapan ba yung Senate leadership kung may gagawing hakbang to make sure yung safety ni Senator De Lima in case na ma-detain siya? So, wala pa naman yung warrant of arrest. So, hintayin muna natin. Merong mga pag-uusap. Of course, her safety is a primary concern. In fact, the safety of anyone who is subjected to these court processes. Lalo na ngayon, nagkakasaksakan at patayan sa loob ng bilibid, pinapatay at sinasakal sa loob ng PNP, talagang the safety is really a serious concern. Sir, in-express ni Senator De Lima sa inyo yan, sir, na may worry siya sa safety niya po, just in case. Well, she already said that publicly, di ba? So, I think meron namang cause for concern din yun. Sir, yung pag-question niyo po dun sa ginawang pagsampa sa RTC, kahit pa paano ba will that stop the arrest or at least the issuance of arrest warrant? That's up to the courts. Sir, kanina may gasolina na umamin na DES leader, so there is necessity ba to reopen the investigation double that squad? Well, I think so. Dapat, alam mo, kung totoo ang sinasabi niya, talagang mabigat ito ng mga paratang sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. So, hindi basta-basta ito dapat sinasantabi. We are all interested in the truth, kung ano ang katotohanan dito. So, tayo ay susuportahan natin ang paraan para mailabas ang katotohanan. Kung siya ay nagsasabi ng totoo o hindi, palagay ko pagkakataon na magkaroon ng pagpupulong ang komite tungkol dito. Sir, napag-usapan din yan sa caucus kanina, yung naging claim nila sa Hindi. So all about what yung kanina focus? Well, yung pagkain, yung, sir. may pinag-usapan din yung hearing ng public services, yung hearings din ng charter change, pinag-usapan din yun. Yung Constitutional Amendments Committee. Tapos yung hearing, yung free tuition bill na tinatalakay dito sa pinag-usapan din. So may mga items din ng legislation na pinag-usapan.
Hintayin na muna natin kung lumabas na yung, kung lalabas ba o hindi. Kasi pati yung paglabas ng warrant, kine-question eh. So, kung hindi naman lumabas ang warrant at magkaroon ng legal issue dun sa jurisdiction ng RTC, baka naman hindi pa kailangan pag-usapan yung custody. Pero that has never been done. Ni-request ng Senate ang custody or yung cognizance sa... Wala pa ata. Wala pa. Oo. Not that I can remember. At least during my time in the last 15 years, wala pa. Quiet. Napilitan po ako umalis agad sa bahay dahil nga po nabalitaan ko na on the way na daw po Okay na. Ongoing. ay labag po ito sa unang naging arrangement na dapat nga po na Si Senator De Lima nasa harapan namin. yung unang arrangement po ay sa bahay muna ako magdamag to be with my family at babalik na lang dapat ako dito bukas na umaga. Opo. Yun po ang alam kong naging kasunduan. Tapos bigla daw pong binago, kaya nabalitaan na lang namin na on the way na yung arresting team sa bahay. So madalian naman po ako, mabilisan naman po ako na pumunta dito, bumalik dito, nagbihis kaagad ako at pumunta ako dito dahil ayaw ko po talaga na arestuhin nila ako sa bahay. Dahil nandun po yung family ko, I don't want them to see me being arrested. Okay. Kaya dito po ako. So dito po ako maghihintay sa kanila. Pero sana po huwag nilang pilitin na arestuhin kaagad ako ngayon pagdating nila dito. Hindi pwede, dapat po maghintay lang sila sa labas. Hindi po nila pwedeng pilitin and then they will serve the warrant on me while I'm here in the office and I'm not yet ready to face them. Kasi ang ano ko naman talaga sana nga bukas na umaga kasi yun naman talaga ang una na pinakiusap namin sa kanila. What is the difference between tonight and tomorrow morning? Masyado naman pong unusual, although hindi naman illegal, masyado naman hong unusual and to me unjust kung pipilitin nila ngayong gabi ang pag-aresto sa akin. Anyway, hindi naman nga ako tatakas. Ready naman akong arestuhin. Pero wag lang sana ngayong gabi. So I'll just stay here sa Senado and wait for the sun to rise bago po ako humarap sa kanila. Ma'am, anong worry nyo na arestuhin kayo ngayong gabi? Anong worry nyo? Alam nyo, kasi mas delikado ang gabi. Diba? And then konti naman sana ang respeto. Ma'am, ba't po kayo minamadali? Hindi ko po alam. Ma'am, akala ko may usapan na tomorrow 8 ng umaga. Yun na Bakit nga po? po. Hindi ko nga po maintindihan yun. May arrangement na ho sa kanila na ganun nga ho. Dahil hindi naman talaga ako aalis, hindi naman ako tatakas, hindi naman ako tatago, hindi naman ako iiwas. Kaya kampante rin nga ako na I'll be staying overnight sa bahay. Bigla hong nagbago, decision daw ata ni General De La Rosa. Pero ma'am, sino yung kausap niyo, ma'am? Tanong dito ko sino yung kausap ni Senator De As a Lima. matter of fact, hindi na nga po ako naabutan ng mga anak ko. My eldest son who's staying with his father, my special child Israel, 33 years old, was just on his way. Na-traffic kasi sa EDSA. So hindi na niya ako naabutan. My second son took his exams. Law school, Alabang. So gabi na natapos yung kanyang klase. So hindi kayo nakita, ma'am? Hindi na rin ako naabutan. Pagpupunta, Hindi ko nakita yung mga anak ko. Ma'am, hindi naman kayo magtatago dito sa loob ng Senate office kasi bawal mang aresto sa loob ng Senate premises. Hindi ho kayo magtatago sa opisina nyo? Nandito lang ako, ba't ako magtatago? I mean, hindi ako nagtatago. Pakiusap lang nga sana. Huwag nilang pilitin akong arestuhin ngayong gabi. I feel less safe if ngayong gabi po nila gagawin. ma'am, sino yung kausap ninyo, ma'am? Yung kasi naging kampante kayo, sabi niyo nga umuwi kayo, nagbihis na kayo, naging kampante kayo na hindi kayo arestuhin ngayong gabi. Sino yung kausap niyo, ma'am? Pwede na malaman? Ang alam ko si SB ko mismo nakiusap sa kanila.
Pero sino po yung pumayag on their side, ma'am? JL Secretary Swen. Hirap na nga Aha. ako eh. So ma'am, dito na kayo Pero matutulog. mukhang na ano sila. Could it be the order of, could be ordered by the President, ma'am? Sino po nag-order nito doon? The fact na si General De La Rosa mismo ang nagdesisyon. Hindi ba boss niya dapat si Secretary Yes, ma'am. Sueño? O, so may nag-overrule na mas mataas. Ganun ang reading ko. So ma'am, ngayon ano yung legal remedy ninyo para Ang ginagawa na po ng lawyers. Meron po sila. Did you try to talk to General De La Rosa for your request na bukas na lang ng umaga? I will not talk to him myself. Pero ma'am, may coordination pa rin po ba para huwag kayong arestuhin ngayong gabi? Either to your friends, through Senate President Pimentel? Well, I'm here at the Senate. And kung gagalangin nila ang Senado bilang institusyon, hindi ko dapat nila pilitin na pumasok dito para arestuhin ako. Kasi saan naman ako pupunta? Hindi naman na talaga ako tatago, hindi naman ako aali. That would be a disrespect to the Senate. Kaya hintayin lang po nila ako dyan sa labas. Para ma'am, hindi nyo gagamitin ng Senate, hindi nyo po gagamitin ng Senate as sanctuary para hindi kayo arestuhin habang wala pa yung tugon sa mga legal remedies nyo. Matalino. Paparito na lang, ma'am.